Alright mga kababayan ha, and welcome again no, sa ating vlogs. Nandito tayo ngayon sa may Davao City, no, kung saan ipakita ko sa inyo na yung issue na mas masikip pa daw itong Davao City kumpara sa Manila. Ay isipin ninyo, number 8 ang Davao in terms of worst traffic in the whole world. Nalampasan pa natin itong Manila, di umano yan po yung sabi nila, pang number 14 daw ang Manila in terms of worst traffic of in the whole world. Isipin niyo yon mas malala pa pala ang Davao City, ganun pala ka-traffic daw sa Davao. Mantakin niyo, kita nyo naman ang sikip-sikip sa Davao. Grabe, sobrang sikip ng Davao City. Kahit saan ka pumunta, masikip, congested. Yun ang sabi nila, 'di ba? Kasi naman kayo, kung magbabalita kayo, ayusin ninyo. Huwag kayo puro panira sa Davao. Kasi pag sinabi natin congested, kahit saan sulok ka sa Davao pumunta, traffic 'yan. Pero bakit maluwang dito? Ayan nga No. Ang traffic nga Yan yung mga kabayan. Ang traffic dito. Ayan di ba? Ang traffic naman normal naman 'yan. Lalong-lalo na pag pumasok ka dito sa sentro talaga ng Davao, traffic talaga 'yan. Di ba? Normal 'yan. Di ba? Pero kung sabihin ninyong worst traffic ang Davao City kumpara sa Manila, nagkakamali kayo doon, In terms of population pa lang, di hamak talong-talo sa Manila, Kasi nandyan po lahat yung mga kababayan natin, lalo na yung mga taga-probinsya, no? Pupunta yan dyan sa Manila. Yung mga maraming mga sasakyan, maraming mga companies, maraming mga empleyado, factory workers, warehouse, nandyan po sa Metro Manila. Kasi ang Metro Manila po ang pinakasentro, capital po yan ng bansang Pilipinas. Pero kung linlangin nyo kami na mas worst traffic ang Davao kumpara sa Manila, nagkakamali kayo mga bayan. Yung mga naninira ngayon sa mga mainstream media, balita-balita dyan. Imposible po nga the worst traffic ang Davao kumpara sa Manila. Sabihin natin may traffic, it's because 5 po ngayon sa Davao City ang kasalukuyan pong ginagawa pa itong mga kalsada, Gaya na lang, no? Gaya na lang po, una, yung coastal roads natin, hindi pa po natapos. Hindi pa po natapos yung coastal roads natin, no? Na yan, dumaan na po yung ibang mga coastal roads, tapos na po sa iba't ibang panig sa bansa natin. Pero yung coastal roads sa Davao, hindi pa. Isama nyo na itong flyover ng Ulas. Hindi pa rin tapos yan. Ang flyover ng Maa. Hindi pa rin tapos yan. Na kung saan ang budget niyan is umabot ng naman ng mga 1.4 billion. Tatlo na yun, coastal roads kung saan hindi pa natapos or nakumpleto yung mga kalsada dyan, Maa flyover, Ulas flyover, at saka yung Samal Bridge na kung saan hindi pa rin siya natatapos. Isama nyo pa yung 45.5 na kilometer na kung saan mayroon tayong twin tunnel mula sa Davao del Norte, sa Panabo papuntang Sirawan, Toril. Kung congested ganito, normal lang yan sa city, lalo na pag progresibo. Pero kung sabihin ninyong mas maganda pa pala tumira sa Manila kasi hindi siya congested, kasi nungalingan yan. Malabo yung mangyari na mas congested pa ang Davao kaysa sa Manila. In terms of population, number of vehicles, SUVs, trucks, kung ano-ano pa. May mga ano pa nga dyan, may mga iba pang mga truck na kung saan, yung mga lipat bahay, mga ganun. Di ba? Kaya umayos tayo,
wag tayong puro fake news tapos gagamit-gamit pa kayo ng ano diyan, mga picture na kung saan sa EDSA naman yung kinuha. Ha? Sa Davao po, hindi natin ipinagkait na may traffic kasi kahit saan naman panig ka sa bansa o sa Pilipinas, saan ka mapunta ay may traffic na po kasi iba na po yung panahon ngayon, no? Ang mga tao po ay may iba na talagang may kakayahan na pong kumuha ng mga sasakyan. O mga negosyante, ayan, yung mga successful natin mga businessmen. O, di ba? O. Pero hindi ako naniniwala na mas congested tayo dito sa Davao kumpara sa Manila. Di ba? Eh maswerte nga kayo dyan sa Manila, meron kayong mga MRTs, LRTs at kung ano-ano pa, di ba? Samantalang sa Davao wala naman, no? Eto na nga, gagawa na nga sana itong si ang mga Duterte ng plano na kung saan mayroon tayong bus system, no? Na i-abolish yung lahat ng mga jeepneys and papalitan siya ng mga buses, no? So maraming mga bus station, yan gagawa tayo. Tapos nga na nangyari, abay kinansila ng administrasyong Bongbong Marcos. Ganon katindi, ganon na kapasaway, ganon kainggitero, ganon yan, no? Pag inggitero yung namuno, ayaw talaga nilang takot sila sa mga Duterte, ganon talaga yan. Yan ang real talk. Kasi ayaw nila na mamamayagpag na naman ng mga Duterte, lalong-lalo na ngayon, malapit na po yung campaign period, gusto nilang sirain talaga itong mga Duterte. Eh paano nyo ba masisira? Eh wala namang ibang nagbigay talaga ng karangalan or yung umayos yung kabuhayan ng mga Davaoenos kung hindi dahil, no, sa mga Duterte, lalong-lalo na kay Tatay Digong. Kaya imposible yung mga sinasabi nilang worst tayo sa traffic. Aba, pag sure mas malala sa Manila. Oh. 'Di ba? Gusto na natin i-real talk kasi marami mga bashers, mga trolls, mga mapanira, mahilig sila ng ganyan eh, no? O ganyan yung Davao, yun, progressive, mayroon pang bago. Ito, Office of the City and Engineer Building, oh. 'Di ba? Ganun lang. Maging magpakatotoo tayo, wag tayong magbalita na kung mali-mali, no? Sasabihin ninyong worst traffic ang Davao, pang-8 sa in the whole world na traffic. Aba, teka lang muna ha. Oh. Unang aasar lang talaga kayo, di ba? Ganon, ito yung totoong dito, di ba? Kasi kung congested yan, ayan, makikita niyo yan kung gaano sana, no, kasikip dito. Ganon ang congested. Eh wala eh, no? Light lang siya eh, no? Magkakaroon man yan ng traffic or konti kasi ganun talaga. That's the real score, ha? Real talk yan. Ganyan talaga yan. Mata-traffic talaga yan, konti. Pero kung sabihin mong congested, masikip, hindi na nakapagdaloy ng mahina, yung takbo, yung usad ng mahirap yun, no? Mali yun. Di ba? Kayo na lang humusga mga kabayan, ha? Ang hirap, no, na ipaniwala sa mga taong yung utak ay sarado, puro lang paninira. Hanggang dito na lang mga kabayan, maraming salamat and God bless us all.